minsan, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang payapa ang mundo. Dahil minsan, ang katahimikan ay ang nakabibinging sigaw ng isang anak nang wala nang mailuha. Nagsimula ang lahat sa maliit na lamat, mga pabulong na pagtatalo, mga iritadong sagot, at mga buntong hiningang puno ng bigat. Hanggang sa ang mga bulong ay naging sigaw. Ang dating hapagkainan na puno ng tawanan naging isang boxing kung saan ang mga salita ay mas matalas pa sa kutsilyo. Bilang anak, nakatayo ako sa gitna. Hindi ka pwedeng kumampi sa kaliwa dahil mahal mo ang nasa kanan. At hindi ka naman pwedeng pumunta sa kanan dahil ayaw mo masaktan ang nasa kaliwa. Kaya ang ginawa mo, nanatili kang nakatayo sa gitna habang unti-unting nadudurog ang lupang kinakatayuan mo. Iyong pakiramdam na ikaw ang invincible, na casualty sa isang gyerang hindi mo naman ginusto. Kapag nag-aaway sila, tila nakakalimutan nilang may isang batang nakikinig sa kabilang kwarto. Nakatakip ang tenga, nanginginig ang mga kamay, at nagdarasal na sana bukas okay na sila. Pero hindi dumating ang bukas. Ang sumunod na eksena ay ang pag-iimpake ng maleta. Ang tunog na zipper ng bag ay parang tunog ng pagpunit sa pangarap ko. Ang pag-alis ng isa ay hindi lang pag-iwan sa asawa. Ito ay ang pag-iwan sa konsepto ng tahanan na kinalakihan mo. Biglang nahati ang mundo ko. May schedule na ang pagmamahal. Tuwing Sabado, kay Papa. Tuwing Linggo naman kay Mama. Ang Pasko ay hindi na tungkol sa pagsasama, kundi tungkol sa kung kanino ka muna kakain. Ang sakit ng paghihiwalay nila parang isang sugat na pilit mong pinapagaling. Ngunit laging nabubuksan tuwing may makikita kang buong pamilya sa mall o sa simbahan. Mapapaitan ka at magtatanong, bakit sa kanila buo? Bakit sa akin kailangan ganito? Dadalhin mo ang bigat na ito hanggang sa pagtanda. Magkakaroon ka ng takot na
Dahil baka ang forever ay isa lang malaking biro. Ang paghihiwalay ng mga magulang ay hindi lang pagtatapos ng isang kontrata ng kasal. Ito ay ang pagbaklas sa pundasyon ng pagkatao ng isang anak. Sa huli, matututo kang magpanggap na okay ka. Umiti ka sa school, nagtatrabaho ng maigi. Pero pag uwi mo ng bahay, sa bahay na hindi mo naman maramdaman ang init, doon mo malalaman na ang pinakamahirap na uri ng pangungulila ay ang pangungulila sa mga taong buhay pa naman pero hindi na muling magsasama.